Natataw nagtumango si Hestia. Sobra. Pero wala na sa akin. Yung lola ko kasi boss. Gumagawa iyon ng tuba sa lugar namin. Madalas ako nasa kanya noon dahil nagtatrabaho mga magulang namin sa palayan. Madalas niyang pinapatikim sa amin yung mga ginagawa niyang tuba. Kami ng kapatid ko na. Sumunod sa akin yung tumitikim kung tama na. Ba ang timpla o hindi o kaya naman kung yung tuba ba ay hindi tama ang pagkakatimpla. Oh, that's double lit why. Hahamukhang ako pa ang malalasing sa akin ito biro ni Raven at ngumiti si Hestia. Aaminin niya na kung hindi pa. Nag-birthday ang kanyang boss ay hindi pa siya mapapainom ng alak kahit pa na maraming pagkakataon simula nang mapunta siya sa Maynila na kailangan niya iyon. Pampalipas ba ng pagod at pampalimot ng mga problema na meron siya. Boss, paano pala? Di ba dapat may lakad? Ngayon? Tumango si Raven bago tumungga ng alak. Meron, pero ayaw ko naman talaga umalis Nagyayaya lang talaga si Glenn na gumimik pero ayaw ko. Para sa akin celebration na ang makapagpahinga ako ng maghapon. Oo nga, boss. Tapos inalagaan mo pa ako. Nakakahiya. Umiling si Raven hatila, hindi alintana ang ginawa niyang pag-aalaga kay Hestia. Nasa puder kita at kargo kita. Besides, it's Emma's fault. Bakit ka nahimatay? Ngiti pang sabi nito bago napainom. Namula ang mukha ni Hestia dahil sa naalala. Nahihiya siya at nagtataka nga kung bakit nandito siya. Ngunit nagpatay mali siya na lang siya. Oo nga pala, saan mo nakuha yung chismis? Nabading ako, tanong ni Raven kaya tila nawala na ang pagka-awkward sa pagitan nila. Sa opisina, boss. Kalat kaya doon, lalo pa. At laging nagpupunta si Boss Glenn doon. Saka, iyon ang chismis mula kay Sandra. Tila hindi nakagulat-gulat na kay Sandra. Nagmula ang chismis na iyon. Lalo pa at alam niya ang motibo ni Sandra sa kanya. Na dahil sa ginawa niya rito ay gaganti talaga ito. Glenn is Amway best friend. But most of all, he's Amway cousin. Ani ni Raven na hindi inaasahan ni Hestia. Po, talagang pinsan mo siya boss? Tanong ni Hestia at tumango si Raven. Well, yung pagiging pinsan ko sa kanya ay isa sa mga sekret sa pamilya. You see, and why? Auntie, na kapatid ni Dad had a love child and that's Glenn. Since Auntie got him very young at iba pa ang kalakaran sa kumpanya noon ay ginawang lihim ang tungkol sa kanya. One thing also, Amway Auntie was fixed to marry her husband right now. Dahil fixed married sa isang kilalang businessman ay minabuti nila na ilihim ang pagkakaroon nito ng anak sa pagkadalaga para hindi maglikha iyon ng isang malaking kasiraan lalo na sa line ng pamilya ng napangasawa niya. But Grandma wanted us to grow up na malapit at magkakilala kaya naman ay si Glenn ang kinukuha kong konsultant lalo na sa pagpapatakbo ng kumpanya. Kaya madalas kaming magkasama, paliwanag niya. Hindi alam ni Hestia kung bakit iyon. Nakwento ng kanyang boss lalo pa at parang hindi niya dapat iyon malaman. Ganun po ba? Haay. Tapos kung ano-anong chismis ang kumakalat tungkol sa inyo. Para sa akin, ayos lang iyon. Mas mabuti pa nga na ganun upang hindi maghinala ang mga tao tungkol sa pagiging magpinsan namin. Kaya bahala na si Sandra sa mga chismis na ikinakalat niya, matatawa na lang sa kanya si Grandma. Napaisip si Hestia, hindi niya talaga maintindihan kung saan nanggagaling ang inis ni Boss Raven kay Sandra. At si Sandra kung
Bakit parang gigil na gigil ito na makabalik sa pagiging secretary ni Reven? Boss, ano ba ang nangyari sa inyo ni MS? Sandra, do I need to tell you? Umiling si Hestia, hindi naman, boss. Pero, curious lang talaga ako. At isa para malaman ko. Lang din naman kung ano yung pagkakamali niya, para hindi ko na po ulitin. Napangisi si Reven bago umiling, nope, I think you won't do what you've done. You won't sleep with the executives. Nanlaki ang mga mata ni Hestia. Totoo. Tumango si Raven bago uminom ng alak. Totoo. Pero alam ko namang hindi mo magagawa iyon. Di ba? Sos, natatawang sabi ni Hestia bago uminom ulit. I will be sleeping with you. Instead, boss. Nanlaki ang mata ni Raven sa sinabi ni Hestia at pinakatitigan ito. Are you serious with that? Tumango si Hestia, oo naman, boss. Bakit? Sa executives. Pwede naman nang. Ikaw. Seryoso. Tumanguwit si Hestia, oo naman, boss. Matutulog lang naman. Wala namang problema. Doon. Saka bakit nakitulog siya sa executives? Wala rin ba siyang bahay, walang mali siya pang? Sabi ni Hestia bago uminom ulit ng alak. Muling. Sumilay ang ngiti sa labi ni Raven lalo pa at napagtanto niya na hindi naintindihan ni Hestia ang sinabi niya at walang kamalis-mali siya ang mga salitang iyon mula sa dalaga. You're cute, Hestia. O talo ka. Ha. Natatawang sabi ni Hestia bago itinuro si Raven na namumula na ang nosero. Napasimangot si Raven lalo pa at alam niyang malakas na naman ang magiging pitik ni Hestia. I think sinasadya mo to hindi ata. Maganda na naglaro tayo ng game na ikaw lang ang nakakaalam kasi sinasamantala mo. Reklamo niya. Napahagalpak ng tawa si Hestia. Boss. Bago ka magreklamo, alalahanin mo na ikaw ang nag-insist na maglaro tayo kasi sabi mo. Boring ang inuman, Kanji, walang laro. Paliwanag pa ni Hestia bago ibinigay sa harap ni Raven ang baso hamay lamang alak. O? Ito. Ngayon. Here's your game. Inom na para mapitik na kita. Walang salita ay tinanggap ni Raven ang baso at mabilisan na ininom iyon bago inilapit niya ang noo kay Hestia. Malapad ang ngiti ni Hestia na pumwesto sa harapan nito at parang kumuha ng buwelo pagkatapos ay pinitik ng malakas si Raven. Ilang oras na silang nagiinuman at sa ilang oras na iyon ay nailabas na rin ni Raven ang mga mamahaling alak sa bahay niya dahil naubos nila ang beer sa ref. At hindi niya talaga akalain na malaki ang kaha ng sikmura ni Hestia pagdating sa inuman. At sa sandaling ito ay hindi pa rin sila nalalasing. Masaya lang, kapwa sila nag-enjoy dalawa. Dahil sa mga kwento nila, lalo na ni Hestia. Tungkol sa kanyang probinsya. At interesado naman na makinig si Raven. Nakwento rin ito ang tungkol sa pamilya niya, lalo na sa grandma niya at ang ilang kaguluhan sa kumpanya. At dahil dito, mas lalo nilang nakilala ang isa't isa. Tila naging mas komportable rin si Hestia sa kanyang boss dahil mas lalo niyang nakilala ang katauhan nito kaysa sa pagkakakilala niya na boss na laging tahimik at may pakamasungit. Natawa si Hestia bago napalakpak. Okay. Next. Muli silang pumwesto at naghanda sa susunod na laro. Pinaikot ni Hestia ang barya ay sa isang move niya at naagaw iyon ni Raven. Hoy! Madaya! Sigaw ni Hestia kay Raven. Lumapad ang ngiti ni Raven at itinaas ang sleeves ng kanyang polo na para bang handa na siyang pitikin si Hestia. Boss! Ang daya!
Hindi ako nandaya, this time I'll win so. What are you waiting for? Napalabi si Hestia at kinuha ang alak na nasa baso bago tinungga iyon. Sunod ay, lumapit siya kay Raven para ihanda ang kanyang noo. At ang ginawa nga nito ay pinitik ang kanyang noo at agad siyang napasimango. Dahil malakas ang pagkapitik nito sa kanya. Hoy! Grabe ka! Sigaw pa niya kay Raven. Ay nangisingisi lang ito. Devil what? This is Amo first time winning. Hindi. Ka pa nakontento sa mga pitik mo kanina? Napanguso lang si Hestia at sinapsero ang noo niya. Muli silang uminom at hindi mapigilan. Ni Hestia napakatitigan si Raven. Napansin naman yon ni Raven. Kaya. Napakunot ito. Devil what? Umiling si Hestia. Nothing, I realized na. Okay ka naman pala. What do you mean by that? Tanong ni Raven bago tumungga. Na okay ka pala. Sabi mo nga 'di ba? Kahit ay nag-feeling close ako sa'yo ay nararamdaman mo na takot ako sa'yo. And I admit takot ako sa'yo. I thought so. Anito at ngumiti. Ang akala ko kasi sobrang masungit ka. Na. Asyol ka. Grabe yung asyol ha. Ani Raven. Kaya natawa si Hestia. Pero totoo nga boss. Totoo yun. Kasi nga. Di ba nasigawan mo ako? Tapos parang. Nakakatakot ka i-approach. Pero syempre dahil. Kailangan ko ng trabaho kailanhan kong magtiis. Pero ito ngayon, I realized na you're just being professional. Na okay ka naman pala. Kung kikilalanin ka lang mabuti. Anya habang nakatitig pa rin ay Raven. Ngunit muling napakunot ang noo niya or ganyan ka lang. Dahil lasing ka? Ako lasing. Wag mo akong hamunin, Agnes. Coronel. Napamiti si Hestia bago nag-peace sign. Pero just like what you've said. Just like. I realized okay ka din naman pala kung ikukumpara kay Sandra. Talaga. Malayong malayo ha. Sa mukha. Palang. Mas maganda naman ako ng di hamak. Doon. Isa pa, mas maganda naman ng literal. Ang kilay ko sa kanya nasabog-sabog. Dahil sa sinabi ni Hestia ay naibuga ni Raven ang ininom niya bago natatawang. Umango. Malayong malayo ka sa kanya. Bakit mo kasi ako kinumpare? Bigwasan. Kita eh. Mas lalong natawa si Raven. Because she's Amway previous secretary. And Isa don't know you. Yet. So it's normal na i-compare kita sa kanya. Sa level ng trabaho nyo. But now, realized na. Malayong malayo ka sa kanya. Talagang tlaga. Irap pa ni Hestia bago. Akmang inom pa ulit kunin ni Raven ang alak sa kamay niya. It's getting late, I don't want you to get hangover when you wake up, we still have work. Tomorrow. Napatingin si Hestia at nakita nga na. Malaping matapos ang araw na to. Oh siya, be with the way thank you na. Sinamahan mo ako ngayong ani ni Raven bago. Ibinaba ang alak. Wait, there's more, nakangiti namang. Sabi ni Hestia bago tumayo muna saglit sa kanyang kinaupuan. Pumasok siya saglit sa loob ng bahay at paglabas niya ay may dala na siyang maliit na cake at may isang pirasong candle na nakasindi. Happy birthday, boss. Siyempre hindi ako papayag na matutulog ka nang hindi kita kakantahan. Sabi ko naman. Sa'yo prepared ako eh. Lumapit siya kay Raven na nakangiti at napakamot sa kanyang ulo. Pagkatapos ay nagumpisa na si Hestia na kantahan ito ng happy birthday. Happy birthday, Boss Raven. Blow your candle na, masayang sabi pa ni Hestia. Pagkatapos ay inilapit ang cake kay Raven.
Napapikit si Raven upang mag-wish at hindi nagtagal ay agad niyang hinipan ang kandila dahilan upang mamatay iyon. At nang mamatay ang kandila ay agad silang nagkatinginan. Ngunit sa pagkakataong ito ay tila iba na ang paraan ng mga tingin nila. Hanggang sa tila wala explanation ay hinalikan ni Raven si Hestia. At ganoon din ang dalaga. Nalaglag ang cake at sunod ay hinapit nila ang isa't isa. Muling naglapit ang mga labi nila para sa isang halik na madiin hanggang sa muling maghiwalay ulit at kapwa mapatingin sa isa't isa. I'm not going to ask you kung anong ibig sabihin nung nangyari sa banyo. But at least you can explain to me kung anong ibig sabihin ng halik na to. Ani ni Raven habang nakasapo sa mukha ni Hestia. Because, believe me, Hestia, I'm just controlling myself when you're around me. At kung magpapatuloy ito baka hindi ko na makontrol ang sarili ko sa'yo. Humawak si Hestia sa leg ni Raven at hinatak ito para sa isang halik bago tinitigan ulit ito sa mga mata. Seryoso, boss? Hindi ko alam. But I'm trying to control myself T00 when I'm with you. And be with the way, boss. First kiss ko to. Panagutan mo ko, boss. Dahil sa sinabing iyon ni Hestia ay muli siyang hinapit ni Raven at muling hinalikan. Don't worry, hindi ito ang magiging last. Muling hinalikan ni Raven ang malalambot na labi ni Hestia. Ramdam naman ni Raven na tila hindi alam ni Hestia ang kanyang gagawin lalo pa at hindi siya marunong humalik. Ramdam ni Raven ang panginginig ng labi ni Hestia kaya naman ay hinawakan niya ang bewang ni Hestia. Papalapit sa katawan niya at naglakbay iyon sa tainga ni Hestia para bumulong. Gayahin mo lang ang galaw ng halik ko. Sunod noon ay dumako ulit ang labi ni Raven sa tainga ni Hestia upang halikan yon. Papunta sa leg nito. Inaasahan ni Raven na marinig ang mga daing ng dalaga at ang malalim na paghinga nito ngunit hindi pa. Nagtatagal ang mga halik niya sa leg nito ay naramdaman niya ang hagikik ng dalaga. Boss, hehehe, nakikiliti ako. Bungisngis ni Hestia at halos magdikit na ang pisngi niya sa kanyang balikat. Huminto si Raven at hapangiti bago hinalikan naman ang kabilang banda ng liig ni Hestia. Ngunit humagikik pa rin ito. Hihihi, boss, wag dyan. Nakikiliti. Ako tawa pa nito kaya naman ay tumigil ulit si Raven at pinakatitigan si Hestia. Hestia, relax, ani ni Raven at napahinto. Naman si Hestia. Sorry. Hindi na po pala hingi niya pangdispensa at pilit na kumalma. Don't be sorry. It's normal, ani naman ni Raven bago napakamot sa kanyang batok. So, you want me to continue? Tanong niya. Nahihiya naman na tumango si Hestia at ipinikit ang mata upang tanggapin ang halik nito. Ngunit bago pa man magdikit ang mga labi nila, ay muli silang natawa. I think we should rest, maybe continue this some other time, sambit ni Raven bago isinilid ang iilang hibla ng buhok ni Hestia sa kanyang tainga. Napakagat sa ibabang labi si Hestia at tumango. Sige boss, napaatras siya at itinuro ang pinto ng bahay. Sige po, punta na po ako sa kwarto. Napatingin si Hestia sa mga bote ng alak na naubos nila. Pero yung mga kalat po natin, ako na bahala, sagot naman ni Raven. Pagkatapos ay sinimulan hang ayusin ang mga nakakalat. Tumango si Hestia at naglakad pa atras. Sige po, tulog na po ako. Anya pa bago tuluyan na umalis. Nang mawala sa patingin ni Raven si Hestia, ay agad siyang napamura sa sarili. Pinagalitan ang sarili sa kanyang ginawa.
What are you thinking? Calm down. FG, calm down. Anya, ngunit nanatili pa rin ang ngiti sa kanyang labi habang nangyari sa pagitan nila. It's not his first time, but it feels like one. Hindi man ito ang una, ngunit parang ito ang pinaka-espesyal na halik sa buhay niya. Mabilis na isinara ni Hestia ang pinto ng kanyang silid pagkatapos ay napasapo sa kanyang bibig at dumiretso sa kanyang kama upang takpan ang kanyang mukha gamit ang unan pagkatapos ay doon napasigaw, hindi niya akalain ang nangyari na naman pero kung una ay kahihiyan ang naramdaman niya. Ngayon ay iba. Dahil ngayon ay nag-umapaw. Nang kilig ang kalamnan niya. At kahit nasabihin, mutak niya na dapat mahiya siya dahil sa nakili. Siya sa first kiss niya ay iba ang isinisigaw. Puso niya. Nag-umapaw ang kilig at hindi niya alam kung kaya niya bang makatulog ng matiwasay ngayong gabi. Si boss naman kasi, kiss lang dapat eh. Bakit kasi kasama ang league, anya pahabang namumula ang pisngi at nakatihaya sa kanyang kama. Buong buhay niya ay inisip niya kung anong klase ba ang magaganap sa first kiss niya. Ang nasa isip niya ay romantic kiss kasama ang lalaking pinakamamahal niya. Hindi naman niya akalain na mararanasan niya ang first kiss mula sa kanyang gwapong boss na hinayang. Nahinayang siya dahil akala niya bading masarap ang halik nito. Aaminin niya na parang dinala siya sa ibang daigdig at walang ibang maisip kundi kung paano kasarap na maramdaman ang mainit nitong labi na dumaplis sa labi niya. Walang kasamang tongi pero bakit? Ganon nakasarap anya bago napahawak sa kanyang liig, tila nararamdaman pa rin ang mga labi roon ni Raven habang doon nakahalik. Muli siyang natawa na parang nakikiliti pa rin. Hindi ko akalain na nakakakiliti pala. Pero, paano kung kiss lang na ganon nakakakiliti na? Paano nakakayang iba na makipag-sex sa lalaki? Kung nakakakiliti pag hinahalikan sa liig. Hindi niya maiwasan na tanong sa kanyang sarili. Dahil doon ay naalala niya ang kaganapan. Sa banyo ni Raven, naalala niya ang pagdaplis, anito at ang labi ng kamay niya sa nito na rumumansa sa kanyang dibdib. At ang lapat ng daliri nito sa kanyang basang hiyas. Sa sandaling iyon hindi siya nakiliti, subalit ibang pakiramdam ang sumakop sa kanya. Gagi ka? So inisip mo na may posibilidad. Paano may ibang mangyari sa inyo, Hestia? Anya, bago naalala ang sinabi nito na ipagpatuloy na lang nila sa ibang araw ang halikan session nila. At maaring higit pa roon ang gawin nila. Nakakatakot. Ang laki pa naman nung kanya, pakiramdam ko hindi ko kakayanin. Tumigil ka nga Hestia, mamaya lasing lang iyon at makalimutan na ang nangyari. Ngayon, dagdag niya na tila pinapalalahanan ang sarili na huwag umasa lalo pa at hindi malinaw kung bakit nga ba umabot sila sa ganito. Nawala nga ang kalasingan niya dahil sa nangyari. Mamaya kasi bandang huli ay masaktan lang siya. Nakakaisang linggo ka pa lang sa bahay niya, Hestia. Kumaharot ka na. Napangiti siya, aba. Hindi siya tatanggi sa grasya, lalo pa at crush niya rin naman si boss Raven. Ngayon hanalaman niya na ang totoo at may pag-asa naman pala siya, aba bakit? Hindi. Kalma, Hestia. Bukas natin malalaman kung nakalimutan na nga ba ni boss lahat ng ito. O hindi, sabi niya pa bago nahiga na at naghanda ng matulog. Maagang nagising si Hestia kahit pa na wala siya halos tulog, naligo muna siya at nagbihis ng kanyang susuotin sa opisina. Tutal. Siya ang nakatoka na magluto ngayon ng agahan at mukhang natutulog pa rin ang walo. Kanyang boss ay naisipan niya na bumaba na nang nakatapis ng tuwalya ang kanyang buhok.
Mamaya na lamang mag-aayos kapag matapos. Na ang pagluluto niya. Bago siya nagpatuloy sa pag-aasikaso ng agahan ay pinakain niya muna ang alagang pusa ni Raven na nakatambay sa pintuan niya kanina. Sunod ay nagtungo siya sa Ret upang kunin ang pagkain na ihahanda niya. Habang nagpiprito siya ng hungarian. Sa usadya ay napangiti siya, lalo pa at iba na. Naman ang nasa isip niya. Umiling siya at napailing ng tila maisip ang kawangis ng malaking sausaj na kanyang niluluto. Saglit. Siyang napatingin sa mga gamit na baso sa gilid. Na kanilang ginamit kabagi at hindi naman. Maiwasan na maalala ang halik na pinagsaluhan nila. Wala siya halos tulog sa kakaisip ng nangyari pero kailangan nilang pumasok ng maaga ngayon lalo pa at may maagang meeting. Ang kanyang boss. Matapos ang kanyang niluluto ay pinatay niya ang apoy pagkatapos ay inilagay muna. Iyon sa isang mangkok sa tabi ng stove. Tapos, kinuha niya ang mga placemat na ilalagay niya sa kitchen counter nang marinig niya ang yabag pababa ng hagdan. Napalingon siya at nakita niya na si Raven. Iyon. Nakabihin na rin ngunit nagtutuyo ng buhok habang bahagya pa na hindi. Nakabutons ang 2 butons ng suot nitong polo. At dahil sa hindi niya alam kung naalala pa ba nito ang nangyari kagabi ay ngumiti na lang siya at naging kaswal sa kanyang boss. Good morning, boss. Tara na kain na tayo. Nagluto na ako, anya, habang may ngiti sa kanyang mga labi. Lumapit si Raven sa kanya. Ngunit imbis na magtungo ito sa mesa upang kumain ay dumerso ito sa kanya at itinaas ang kanyang baba. So what now? Can we continue what? We've started last night. Nalalaki ang kanyang mata na pinakatitigan ito po. Ngumisi lamang si Raven at walang sabi-sabing siniil siya ng halik. But this time, binuhat siya nito paupo sa countertop at naramdaman ang dila nito na nagpapaalam na pumasok sa kanyang labi para sa isang halik na hindi niya makakalimutan. Bumagsak sa sahig ang tuwalya na nakabalot sa buhok ni Hestia dahil sa intensidad ng paghahalikan nila. Malugod na. Tinanggap ni Hestia ang mga halik ni Raven at walang pag-aalinlangan na hinayaan ito na magdala sa paraan ng paghalik na bago sa kanya. Nang manghingi ng permisyon ang dila nito na tikman ang kanyang bibig ay malugod. Niya itong hinayaan dahilan para mas lalong magbigay ng kakaibang kilabot ang halik nito sa kanyang katawan. Nagsimulang maglaro ang dila ni Raven at mabilis na hinanap ang dila ni Hestia. Nagsalitan ang pagdaplis noon at bahagya pang sinipsip iyon ni Raven. Sa umpisa ay halos linigas ang labi ni Hestia, ngunit hindi. Nagtagal ay nagkusa iyong gumaya sa paraan ng paggalaw ng dila ni Raven at halik nito sa kanya. Mabilis niyang natutunan ang paghalik na ginawa ni Raven dahilan para masapitin siya nito. Kung kanina ay banayad ang kanyang paghahalikan ay naging iba ngayon. Mas napuno ng intensidad ang kanyang paghahalikan na ang kaninang mga mumunting dampi ay nauwi sa laplapan na tila nagpahibang sa kanilang dalawa. Kumawala ang mumunting ungol sa bibig ni Hestia, lalo pa nang magsimulang maglakbay ang kamay ni Raven. Parang may mga paru-paro na pinakawalan sa kanyang tiyan na nagmula sa bibig nito. It feels funny but very addicting. Na, para bang ayaw niya na alisin nito ang malikot na dila sa kanyang bibig. Na para bang ayaw niyang lubayan nito ang kanyang mga labi. Nais niya lang na maramdaman ang sarap ng init ng labi at mga haplos nito sa kanya. Kaya naman, ang ginawa ni Hestia ay mas tinapatan pa ang mga halik ni Raven sa kanya. Humawak siya sa batok nito upang ilapit pa sa kanya ang labi at
Mas masilang matindi. Hindi napigilan ni Raven na mapamura lalo. Panang maramdaman na marahan ngunit. Nanggigigil na kagati ni Hestia ang ibabang. Labi niya. Hinatak niya ang baywang ni Hestia at idinikit sa kanya upang iparamdam sa dalaga ang epekto nito sa kanya. Napakagatsi. Hestia sa ibabang labi niya lalo pa at tila may ideya siya kung ano ang umbok na iyon na tumatama sa kanya. Nang makasiguro si Raven na sanay na si Hestia sa kanyang halik ay sinimulan na niyang ibaba ang mga halik na kanyang pinapakawalan. Sa pisgi nito, papunta sa tainga ni Hestia pababa sa lig nito. Oh God! You smells good. You're turning. Mion, ani ni Raven bago iginalaw ang kanyang balakan. I'm atching for you. Hestia. I know, boss. Ang tigas nga. Look what you've done to me. Umiling si Hestia sa kanyang isipan, I don't want to look, boss. Baka iba ang almusalin natin. Ngayong umaga, patuloy na hinalikan ni Raven ang kanyang liig, pababa sa balikat ng hawakan ni Hestia si Raven at patigilin ito. Boss. Malalatin na tayo. I don't care. IFG owned that company. Ungol niya pa bago umakyat ulit ang halik kay Hestia. Dinampian niya pa ng halik ang labi nito. Bago si Hestia na ang humiwalay. It's a very important meeting, boss. Remember, bulong pa ni Hestia kaya. Napahiwalay si Raven at napayuko. Carol, sigaw niya bago. Napabuntong hininga at umalis sa harap ni Hestia. Iniwan siya nito sa countertop ng kusina. Okay, I'm on my way, ani ni Raven kaya. Napatingin sa kanya si Hestia na nakaupo sa puwesto nito. Hinintay niya ito na lumingon sa kaniya upang kausapin siya o hintayin ang mga bili nito ngunit ay hindi ito lumingon. Bagkus ay napakagat si Hestia sa kanyang ibabang labi. Dahil talagang itinuloy nila ang naudlot na halikan kagabi. Ganoon pa man may pag-aalala sa isipan niya kung nainis ba ang kanyang boss. Dahil sa muling pagkakataon ay naudlot ang paglalandian nila. Napaisip siya kung na-offend niya ito. Lalo pa at iniwan siya nito sa counter. Top kanina at kanina pa rin tahimik simula nang pumasok sila sa kumpanya. Hindi siya kinakausap nito. Kinuha lang nito ang schedule sa kanya kanina pagkatapos ay nag-focus na sa meeting at para ma-close ang deal sa isang malaking kumpanya na papasok sa Pilipinas. Napabuntong hininga siya pagkatapos ay naisipan na lang na tapusin ang mga trabaho na mayroon siya ngayong araw na ito. At para ang haba ng maghapon, lalo pa at wala sa opisina si Boss Raven dahil maghapon ang meeting nito. At sa malamang dahil bagong client ng kumpanya ang kausap nito ay magkakaroon ito ng dinner meeting kasama ang mga investors. Matapos niyang ayusin ang table niya at inilagay ang ilang documents sa mesa ni Raven ay bumaba na siya para mag-clock out. Nais niya sanang hintayin ang kanyang boss para sumabay rito. Ngunit baka naman galit pa rin ito sa kanya kaya naman. Matapos ang kanyang duty ay naisipan na niyang umuwi mag-isa. Pagkarating niya ng bahay ay tahimik at wala pa rin si Raven. Pinakain niya ang mga alaga nito pagkatapos ay umakyat sa kanyang silid upang makapagpahinga na. Nag-shower siya at habang nag-shower siya ay walang laman ang isip niya kundi si Raven. Ang mga nangyari sa kanila at kung ano nga ba ang mayroon sa kanila kung bakit dumating sila sa ganito. Oo, nangingibabaw ang kilig niya. Ngunit nag-aalala rin siya at naguguluhan. Oo, type niya ang boss niya, pero hindi niya akalain na to the point na magagawa niya ito. Hahayaan niya ito na halikan siya ng
Ganon. Napahampas siya sa kanyang pisngi para magising sa mga pinagagawa niya. Ayan. Harot-harot mo kasi. Nalaman mo lang na hindi. Talaga ba ding sinunggaban mo na agad? Pero si boss kasi muli siyang napabuntong hinga. Pagkatapos ay pinatay ang shower pagkatapos. Ay lumabas na ng banyo. Hindi pa man siya. Nagbibihis ay narinig niya na nagriring ang cellphone niya. Nakita niya na si Danica yon. Kaya naman ay agad niyang sinagot. Hello, Danica. Napatawag ka, Anya. Bago umupo. Kanina pa kita tinatawagan, ano? Sama ka. May raket ako mamaya, tanong nito at napaupo siya sa kama. Negative, nix. Hindi muna ako rarakit. Nag-promise ako kay boss Baka pagalitan. Ako, pagtangi niya lalo pa at baka mamaya ay magtalo sila nito. Girl, jowa mo. Grabe naman iyang boss. Imaw. Bawal ka rumakit. Edi kung ganun sabihin mo taasan mo sweldo mo kung ayaw. Kanyang rumakit. Siyempre girl sa kanya ako nag-stay. Ngayon Pero sinabi naman niya na pwede. Akong rumakit. Ako lang ang umayaw. Gusto ko. Muna na mag-focus muna sa trabaho ko sa kumpanya at napabayaan ko rin naman talaga. Totoonan man iyon, saka nakakahiya rin naman. Sa boss niya kung tinutulungan na nga siya nito. Ay kung saan-saan na naman siya mapapadpad. Para rumakit. Saka grabe yung naging judgment ko kay boss. Hindi naman pala totoo. Yung chismis tungkol sa kanya na bading siya. Tapos naniwala ako. Hindi naman pala dahil pinsan niya pala si Sir Glenn at talagang close sila. Dahil sa kanila pinagkatiwala ni Chairman yung kumpanya. Talaga? Hindi siya bading. Di mas okay. Naman pala. Sayang ang lahi, di ba sabi mo?